Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa embattled, no, na pastor ng Kingdom of Jesus Christ na walang iba kundi si Pacquiao o si Pastor Apollo C. Quiboloy. So disclaimer lang po mga kababayan, kung nagsasabi po tayo dito ng Pacquiao ay hindi po yon isang pagmumura, hindi po yon isang kumbaga nagsasambit tayo ng malaswa. Pag tinutukoy natin ay si Quiboloy at nabanggit natin yung Pacquiao, acronym niya po yun. Nung tulad ng nabanggit ko kanina, Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi napakahaba nung ganun di paigsiin natin, Pacquiao na lang. Di ba? Ngayon, may latest na balita sa kanya mga kababayan. Pasensya na kayo. Medyo gumagarargal tayo dahil tong lalamunan ko. Kagabi mukhang nasamid ako, ayaw nang matanggal. Wala namang kaming pusa. Kasi daw pag ganun mo daw sa pusa. Mukhang allergic ako sa pusa. Di po ba? So ngayon, ang balita sa kanya at latest ay itong DOJ. Mukhang meron na namang aalma dito mga kababayan. Kaya pala may naganap dyan sa Manila kahapon. Grabe itong mga pangyayari ngayon dito sa embattled na si Pacquiao. Siguro to hindi na nakakatulog to o nakakatulog man siya kasi alam niya siya ay proprotektahan hindi ng mga angels, hindi ng Holy Spirit, kundi ng mga bulag niyang mga followers. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga nagpapalo at nag-subscribe sa ating channel, sa mga nagla-like and share ng ating mga video, sa mga team replay. Maraming salamat po sa inyo at ganun din po sa mga nag-share ng kanilang blessings at tumatangkilik sa ating works. Oo nga pala, banggitin na natin, tayo po ay nagpapasalamat kay Miss Ilocana Kana. Siya po ay nagpa-super chat kanina sa ating video premiere. Ayan po, nandiyan po. At ganun din po si Miss Ai Chang, nag-renew po ng kanyang membership. Maraming salamat po si Miss Ai Chang po. Simula nang binuksan natin ang membership ng channel nitong Simply Talkies Vlog. Siya po ang unang-unang nagpa-member diyan. So hanggang ngayon patuloy pa rin po siyang sumusuporta at ganoon din po sa mga kasamahan niyang mga OGs na mga members natin na hindi bumibitaw. Nandiyan po sila, At ganoon din po salamat sa mga taong kaibigan, mga brothers and sisters na natin dito po sa mundo ng social media na tumutulong po sa atin na i-moderate po yung ating chat box doing video premiere at ipagpaumanhin nyo na po kung hindi po tayo nakakapag livestream kasi po meron po tayong inaalagaang special child, so pasensya na po kayo. Eto po, at may papakita rin ako sa inyo mga kababayan. Biruin nyo to, itong aking ID, andali lang, itong aking ID kasi po may hinahanap akong sa wallet ko, yung lumang wallet ko. Nakita ko po to, takpan ko na lang muna. Ito po, yung ID ko sa Adamson. Tignan nyo, di ba ako naman yan? Tignan nyo po yung mukha ko dyan. Ang puti-puti ko. Mukhang tinapatan ako ng ilaw para sabihin mukha ka naman. Tinakpan ko na po yung pangalan ko, baka makuha nyo pa yung student number ko, mahirap na. Ayan pa di ba? Yung mga sticker lang yan. Tulad po nung kinikwento ko sa inyo, itong ID na to, forever to, basta may bago lang kayong sticker. Ayan, ewan ko lang kung ganito pa rin sa Adamson. Ayan, sticker nung Windows 95 pa. Bagong labas na Windows 95 noon sa Pinas. So yan po. Ganun, nakita ko sa lumang wallet ko, pinakita ko lang sa inyo. Sabi ko, pakita ko nga para baka sabi nila, nang bubuladas ako, binubudol ko kayo na hindi ako graduate ng Adamson
Meron pala, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan din ako, oh. Tingnan nyo, Alumni Association. Adamson Alumni, oh. Di ba ako pa rin yan, oh. Tingnan nyo. Ang sama ng mukha ko dun, ang pangit mo, Toki. Ano naman, di ba? O siya, tama na ang ating commercial, tama na ang ating pa-plug-plug ng mukha ko dyan. Sa kakakatawa. Eto po, punta na tayo dito kay Man on the Run. Di ba? Ayan po kasi may bagong update sa kanya ang DOJ. Pero bago tayo pumunta sa dalawang video, courtesy of UNTV, magba-background lang tayo konti, no? Dito po sa ulat o article ng Manila Standard, no? Way back, anong date ba ito? November 21, 2021. Dito po, DOJ seeks to review Quiboloy rape case after US indictment. So ito rin yung time na kung saan in-indict po ng grand jury itong si Quiboloy and the other co-dependents niya sa mga cases ng sex trafficking, by force, by coercion, fraudulent documents, and also bulk cash smuggling. That was 2021. Ngayon, dito rin po sinasabi ng DOJ that they are seeking to review yung rape case na isinampa kay Quiboloy na kung saan yan po ay ipinasa sa sa piskal ng Davao City. Ang nangyari, dinismiss po yung kaso na yun nung piskal sa Davao City. Ngayon, ang ginawa nung biktima, pumunta po siya sa DOJ at pinakausap niya sa DOJ na sana tignan muli yung kaso. Kasi iniisip nila na baka merong nangyaring foul doon sa pagkakadismiss ng kaso na yan. No? Ito po ang sabi ni Minandro Guevara that time pa. Justice Secretary Minandro Guevara said the rape case against Quiboloy, the former KOJC founder, was dismissed. Ayun ang sabi nila, dinismiss no, nung piskal doon sa Davao City. Okay? Ngayon, ang nangyari dito, sinasabi lang ng DOJ, baka i-review namin yung kaso na yun. So, tumagal yan kasi si Duterte pa ang presidente dyan. Di ba? Kailan lang umalis si Presidente Duterte nun? June 30, yung turnover kay BBM noong 2022. So, natenga yan. Okay? So, they are seeking to review. No? Mamaya. Eto ngayon, may papanood akong video sa inyo. Unang video, courtesy of UNTV. UNTV, maraming salamat po sa inyo ha. At hindi nyo po ako kinaka-copyright. Eto, yung title ng video na ito, DOJ, kinonfirma ang mga kaso versus Quiboloy na mahigit 6 na taon nang nakabinbin. So aside doon sa rape case na gusto ipa-review, meron pa palang mga old cases. Kasi dito 6 years So isipin nyo 6 years, 2018 ito. Di po ba? Yung sinasabi nilang they are seeking to review yung rape case na dinismiss doon ng piskalya sa Davao ay 2021. Okay, so eto po, 1 minute and almost 12 seconds video. Kinumpirma ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na may mga reklamo laban kay religious group leader Apollo Quiboloy na ilang taon nang nakabinbin sa kagawaran. Ayon sa kalihim, petition for review ito ng mga complainants sa reklamong rape, qualified trafficking at cyber libel. Kasama na aniya ito ngayon sa kanilang prioridad na magkaroon ng resolusyon. Ilang taon na aniya itong nakabinbin sa DOJ mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla. 6 or 7 years na yan tagal na yan. 7 years probably, baka more pa baka mas mahigit pa locally, it is our call on the petition for review. But in terms of extradition, it is something beyond our control.
So yan po mga kababayan, no? Kinumpirma lang po ng DOJ na may mga nakabingbing kaso laban kay Quiboloy. Sabi ni nga ni SOJ Remulla, maybe 7 years or more pa yan na nakabinbing dyan. Bakit? Kasi, di ba, nung time ni Duterte, 6 years yan, very powerful sila. No? Nai-impluensyahan. Mag-best friend sila eh. Di po ba? Kaya nga, di ba, sabi ni Roque, dapat, pag magkakampi, nagtulungan, dapat may utang na loob. Dapat, tulungan nyo kami sa mga suliranin namin dahil sinuportahan namin kayo eh. Kami ang nagpanalo sa inyo eh. Hindi po ganun mga kababayan. Pag ang kaibigan mo nag-violate na ng batas, gumawa na ng pagkakamali, hindi dapat pagtakpan. They have to face yung crime na ginawa nila kung meron man. Hayaan ng korte ang mag-decide kung sila ay guilty or not. Di ba? Ano ang dadalin mong konsensya kung kinagtakpan mo yung pagkakamali? Paano pag gumawa ulit ng mali? Di mas dadami pa ang mga nagawan ng pagkakamali o biktima ng karahasan o kamalian. Di po ba? Kaya nga may mga batas eh. Kaya may mga korte. Doon natin, sundin natin ang batas at let the hand of justice prevail. Di po ba? So yan, last week lang yan. Talagang pinag-aaralan po ng DOJ. Kasi nga, itong mga recent development kay Quiboloy, talagang, umuusad na. At the same time, itong kaso niya dito sa Amerika, tiyak uusad na to. Wala na sanang continuance. Stop the continuance. You've been accorded continuance to that case. It's been 3 years. Justice delayed, justice denied. Ito nga kay Quiboloy, 6, 7, or 8 years pa yan. Ngayon, ito pong nangyayari dito sa Senado, mga kababayan, at sa Kongreso, o yung Kamara, dinidefine ni Quiboloy yung mga subpoena. Kasi sinabihan niya pa nga dyan, lalo na sa Senado, no? Si Hontiveros, kangaroo court. Ibig sabihin, moro-moro lang yan. Diba? Walang silbi yan. Kung gusto nyo, dalhin ninyo sa korte. Ayan po sinabi niya sa Inquirer dati, noong January 24. I think, yan yata yung una o pangalawa na hearing na hindi siya umattend. Quiboloy says he will not attend Senate probe despite subpoena. Excuse me po, no? Makadinla na muna natin. Religious leader Pacquiao said that he would not attend the Senate investigation into subpoena supposed crimes, including sexual abuse, committed in his Kingdom of Jesus Christ even after the Committee on Women had summoned him. So, ibig sabihin, hindi siya a-attend. Hontiveros, malamang kung napapanood nyo itong video na to, ongoing na ang hearing niya ni Hontiveros. Hindi siya a-attend. So anong sabi ni Hontiveros? Pag hindi siya umattend, we will issue a warrant of arrest or contempt him. Di ba? Quiboloy said only a court, tandaan nyo only a court, korte lang daw at hindi Senado, ang magde-determine whether a person is guilty or innocent. Tama naman. Tama naman. Pero, sa Senado, it is one of their functions, sabi nila, na in aid of legislation. Para makagawa sila ng mga batas, makapagsulat sila ng batas, at matulungan nila, as evidence doon sa korte. Sabi niya, hindi ako aatin, dalhin nyo sa korte. Dahil korte lamang ang pwedeng makapag-decide kung ang tao ay guilty or innocent. Tama naman yun. Innocent until found guilty or innocent until proven guilty. Di ba? Ito yung sabi ni Quiboloy dito. Go to court and file case against me. I will answer you there because it would have a fair play. Okay. So the question is, sisipot ka ba kung merong nang naipasang kaso sa korte at ikaw ay pinahiring doon? And sa tandaan nyo binasa natin sa inyo. Go to court and file a case against me. I will answer you there because it would have a fair play. Is it you answering the court personally or via online? Maganda personally. Di po ba? Wag yung wag yung moro-moro na.
Ito pa sabi niya, you already convicted me in your hearing. That's wrong. O sino ang nag-convict sa'yo? May sinabi bang guilty ka? Kayo lang naman nag-iisip nun eh. And also, the perception or the assumption of the Filipinos ay ikaw ay defiant, hindi ka makapunta sa hearing kasi baka may tinatago ka. Baka nagsisinungaling ka. O yun lang po yun. Pero no one in the hearing said, you are wrong. You are guilty. Di po ba? Walang nagko-convict sa'yo. It's only on your vicious, malicious, utak. Yan, tanda mo yan kay Boloy. At also, hindi ka naman Diyos talaga. O, ngayon, yung hamon niya ngayon mga kababayan, eto na. Yung next video natin, again, courtesy of UNTV. Maraming salamat po sa inyo. Mahaba-haba po itong video na to. Pagtyagaan nyo na po ha. Kasi meron pong answer and question portion dito. At dito nyo rin malalaman na meron palang sinagawa ang mga kunwaring mga supporters niya dyan sa Manila. O ito po, UNTV, once again, maraming salamat po. God bless po sa inyo. 9 minutes and 21 seconds video. Okay, panoorin po natin. Dante, gaano na ba katagal na nakabinbin yung mga kaso na yan sa DOJ at sino ang complainant sa mga kasong yan? John, ayon sa Department of Justice, ito ay nasa 4 na taon na, John, na nakabinbin itong mga reklamo laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy sa DOJ. Mabigat ang ebidensya kaya dapat kasuhan si Apollo Kibuloy. Ito ang nakita ng Department of Justice o DOJ sa pag-aaral nila sa reklamo laban sa religious leader na ilang taon nang nakabinbin sa kagawaran sa ilalim ng petition for review. Ito ay nasa DOJ na mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, ipinag-utos na nila sa piskal sa Davao City na isampa ang kaso sa korte laban kay Kibuloy. Ito ay sexual abuse of minor sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na nangyari umano sa Davao. Sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Napakabigat. Pinakakasuhan din si Kibuloy at 5 pang iba ng qualified human trafficking sa Pasig City at iba pang acts of child abuse, cruelty at exploitation. Paliwanag pa ng DOJ, ginawa nila ito habang wala pang extradition request ang Amerika laban kay Kibuloy. Sabi ko nga, usap tayo ng usap tungkol sa extradition, ngunit sa sarili natin bakuran, hindi natin inaaktuhan. Mabuti na aktuhan natin ito sa sariling bakuran natin. Ang nagreklamo June ay babae na 17 taong gulang pa lang umano nang mangyari ang sinasabing mga krimen upang aabuso na mahigit 10 taon na ang nakararaan. Nasa Maynila niya ito sa ngayon at handa naman ang DOJ na isailalim ito sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ para sa kanyang kaligtasan. Dagdag pa ni Remulla, binaliktad nila ang unang desisyon ng City Prosecutor ng Davao na nag-dismiss sa reklamo laban sa religious leader. Inaasahan din na hihilingin ng DOJ sa Korte Suprema na ang kasong isasampa sa Davao ay ilipat dito sa Maynila. Binigyan din pa ng DOJ, walang isyu ng politika dito sa kanilang naging hakbang. Pinararating sa atin na abogado nila na nagkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pagbatikos o kaya paghuli. Ngunit kinakailangan talagang gawin ang dapat gawin. Kapag naisampa na sa korte ang kaso, isusumite rin ng DOJ ang isang request sa hukuman para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Kibuloy para mapigilan itong makalabas ng bansa na sa paniniwala ng DOJ ay nandito pa sa Pilipinas. Nagprotesta naman sa ngayon June ang supporters ni Kibuloy dito sa Liwasang Bonifacio bilang pagsuporta sa kanya at sa SMNI. Ayon naman kay Remulla, karapatan nila ito sa ilalim ng Freedom of Assembly. June, bukas na nga nakatakda ang susunod na pagdinig naman ng Senado dito sa mga reklamo na pang-abuso laban sa religious leader
na si Apollo Kibuloy. Sa isang panayam kanina kay Senador Risa Ontiveros ay sinasabi nga nitong inaasahan nilang tutungo si Kibuloy dyan sa Senado dahil mayroon nang naisilbig sa kanyang sapina, which means na siya ay obligadong umarat sa pagdinig. Sa ngayon, John, dito nga sa Liwasan Bonifacio naman ay nagpapatuloy itong programa ng mga supporter ni Kibuloy at kabilang na nga dyan yung kanilang isinasagawa kanina na candle lighting. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Ganto, isang pagkaklaro lang, medyo na-distract lang ako sa pakikinig kanina. Gaano na ba katagal itong kasong ito na sinasabi ni Secretary Remulla? Yung sinasabi ni Secretary Remulla, ito ay nasa mahigit 4 na taon na naka-pending, nakabinbin sa Department of Justice noong panahon pa nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At inabutan na nila itong kaso na ito at wala pang naging desisyon. At dahil nga nagkaroon ngayon ng issue ng extradition request mula sa Amerika, ang sinabi dito ni Remulla, kung sa habang tayo ay naghihintay ng sinasabing extradition request, bakit hindi natin re-reviewin yung mga kaso mismo dito sa ating bakuran o dito sa Pilipinas para mabigyan ng resolusyon. At kanina nga ay opisyal nilang inanunsyo na pinaliktad nila o pinagtibay nila na sinasabing may sapat na batayan, may sapat na ebidensya upang kasuhan sa korte si Apollo Kibuloy. June. Sabihin, dadaan pa ito sa piskalya. Tama ba, Dante? Bago talaga sa korte. June, tapos na sa piskalya ito. Actually, galing to sa piskalya. So, ang nangyari, dinismiss ng piskal dyan sa Davao City. So, ang ginawa naman ng complainant ay nagpetisyon siya, pinareview niya sa Department of Justice. Nung ma-review ng Department of Justice, sinasabi ng DOJ sa kanilang piskal, kasuhan ninyo itong si Pastor Apollo Kibuloy. So sinasabi dito ng DOJ, June, na mali yung pag-analisa o ginawang pag-analisa ng kanilang piskal doon sa nagiging kaso ni Kibuloy. So ngayon, binaliktad nila ang kaso ng kanilang piskal at ito ay i-akit na nila sa korte, June. Yan. So malinaw yung sinasabi mo na yan ngayon, Dante, dahil kanina medyo doon sa punto na yon talagang parang lumalabas, hindi pa nasa piskalya. Ibig sabihin, talagang nireview nila ng maigi para iakitan to sa tamang korte, Dante. Yes, John, tama, John. Na-review na ng DOJ, tapos na sa piskalya. Susunod ito sa korte na, at nasa korte na yan. Kung makakita naman ng sapat na batayan, ang ating korte ay dyan na inaasahan nating maglalabas ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. At isa dyan, Jun, sa mga kaso, itong qualified human trafficking ay walang fiansa. Jun. Dante, nagtatanong din yung marami, bakit ngayon lang? Kaya 4 taon, sabi mo, di ba? Tapos, nakakailang taon na po ba si Secretary Remulla dyan? Bakit ngayon lang? Yes, John, alam mo, yan yun ang madalas tinatanong, bakit hindi pa nagkaroon ng resolution kaagad? Bakit hindi pa nadesisyonan kung kailangan bang sampahan ng kaso o hindi? Ang sinasabi naman dito ni Remulla ay baka kinakausap pa rin kasi nila, John, yung complainant, kung talaga bang sa loob ng ilang taong nakalipas, desidido pa rin pa silang ituloy yung kaso. At ang sinabi naman dito ni Secretary Remulla kanina, nakausap niya yung complainant at yung kanyang abogado. Desididong magpatuloy ng kaso ang yung biktima at nasa 1 taon pa naman nakaupo, mahigit ang kumbaga si Remulla sa pwesto. So nagkakaroon ng pag-review, pagripaso ng kaso at after 1 taon mahigit ay nagkaroon na nga ng resolution at sinasabi ng DOJ dapat kasuhan si Kibuloy dahil mabigat ang mga ebidensya na naipresenta o ibinigay noong nagreklamo laban sa kanya. So, Last na lang, Dante, yan ba mga taga-suporta ni Apollo Kibuloy dyan sa Maynila? Gaano karami ba yan? At yan ba ay hanggang kailan sila dyan? Bukas ba? Kumbaga, aasahan ba sila ni Kibuloy kung pupunta man si Kibuloy doon sa Senado? Present din ba sila doon? yes, John, wala pa tayong nakuhang estimate crowd kung ilan ito. Pero ang binanggit kanina nung marinig natin yung ilan sa kanilang mga speaker ay willing man daw silang magdamag. Willing daw silang kahit tumulan man
o ano man ang mangyayari na dito magpatuloy sa kanilang ginagawang rally June. Pero nakita natin kanina candlelighting na at mamaya tatanungin natin kung talaga bang hanggang kailan yung gusto nilang manatili dito sa Liwasan Bonifacio para sa kanilang tinatawag na prayer rally bilang pagsuporta kay Kibuloy at doon sa SMNI yung kanilang kagustuhan ay maibalik na muli dito sa ere June. Maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa Maynila. So yan po, no, mga kababayan. Finally, yung binakrown natin, the DOJ plans to seek to review yung kaso kay Quiboloy. Kasi po, yung sinasabi nga doon na ibinasura ng piskal ng Davao yung reklamo ng 17 years old minor na babae accusing of Pacquiao of raping her o sexually abusing her, no? Binasura 'yon, nakakalungkot. Piskalya pa 'yan, ha? No? Alam nyo na, hindi natin alam kung anong dahilan ng piskal. Pero sa kaisipan ng mga tao, sa Davao kasi 'yon. Di po ba? Sino bang naghahari-harian sa Davao? Now, at the same time, sinabi rin ni Remulla na since wala pa naman yung extradition, mukhang may naaamoy si Sek, Di ba, Sek, Remulla, mukhang may naaamoy tayo. Mukhang nagbigay ka ng hint na darating at darating ang extradition request kay Quiboloy. So habang wala pa yung extradition, reviewin natin lahat ng nakabingbing kaso. Di po ba? Which is good. At also, bakit daw tumagal itong pagsasampa ulit, pag-o-open ng kaso? Kasi yung babae na below 18 years old, yung minor na dinismiss yung kaso niya, no? Nag-seek siya ng advice sa DOJ na i-review. O ayan, bakit daw natagalan? Kasi sinasabi nga ni Remulla, kinakausap nila yung biktima at lawyer kung talagang porsigido siya na ituloy. O yan, sabi nung biktima at ng lawyer, porsigido sila. Ibig sabihin, yung bata noon, talagang she wants justice. Kasi alam niya, nagawan siya ng pagkakamali. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kung ikaw maski na best friend kita, nalaman kong gumawa ka ng mali, nang gago ka ng kapwa mo, binayolate mo ang batas, hindi kita kakampihan. Antayin ko ang korte na mag-decide niyan sa'yo. Di po ba? Di ba aling takwin mo na akong kaibigan, but I cannot condone yung ginawa mong pagkakamali. Yung po yun. Kaya nga white is white, black is black. What is wrong, and what is right is right. Di po ba? O yan. Ang sasabihin daw ng mga kampo dyan ni Quiboloy ay pamumulitika. Ayan, sabi ni Remulla, it needs to be done. Wala pa namang extradition request, o dito muna natin sila kasuhan. So nung ni-review, may probable cause at ipinag-uutos doon sa piskalya ng Davao na kasuhan si Pacquiao at doon sa Manila dalhin ang kaso. Kasi pag sa Davao, isa man nakaupo sa Davao. Diba? Yung walang kwentang mayor doon. Ma-impluwensya. Kaya, kailangan maging non-partisan ka. Di po ba? At sino ba si Quiboloy? Sinasabi pa na pag-aareston daw siya, magkakagulo. Subukan ninyo kasi. Subukan ninyo. So therefore, si Quiboloy nagtatago sa saya ng mga followers. Akala ko ba matapang o dadalhin na sa korte yan? Di ba? Dadalhin sa korte. Nire-review na. Di ba? O kung makakita ng probable cause, ano po ang sabi doon? Bibigyan siya ng warrant of arrest. So sabi naman ng mga followers niya, magkakagulo. Then you try it. Di po ba? Dagdagan natin mga kababayan yung napakahabang ulat na yun na 9 minutes. Dagdag pa natin para lalong sumakit ang ulo ni Quiboloy, umikot ang kanyang tumbong, lunukin niya yung bayag niya, at ganun din ang mga followers niya. Diyan po sa Philstar, latest, Quiboloy to face trafficking
child abuse raps, dagdag natin ito. In granting the petition for review, the DOJ said that it ordered the Office of the City Prosecutor of Davao City to file the case for violation of Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law, which mentions a provision of sexual abuse of a minor. A minor yung bata eh. 17 years old siya that time na naganap yung crime. Oh, 'di ba? Kaya ikaw, Kiboloy, no? Huwag ka kasing sobrang magiinom ng Viagra, hinayupak ka eh. Masyado kang still dyan. Di ba? Manyakis ka eh. Hayop ka eh. No? Sabi mong anak ka ng Diyos. Leche ka. No? Bulaan. No? The case of qualified human trafficking, meanwhile, will be filed in a Pasig City Court according to Remulla. Ito na. If Kiboloy is found guilty of qualified human trafficking, a non-bailable offense, Kiboloy may face life imprisonment and a fine of not less than 2 million but not more than 5 million pesos. Ayun. Pag found guilty ka dyan, no, sa human trafficking, walang bail, lifetime imprisonment pa, mga kababayan. Nako. Ano nang gagawin mo, Kiboloy? No? Tatanggapin ka ba nung mga GPP, MPA, NDF? Baka itakwil ka ng mga yan, di ba, mga kababayan? Sana naman matuloy-tuloy na itong mga kababayan. Tingnan natin, no, tulad na sinasabi ko kanina, ngayon, habang siguro pinanonood nyo to, naghihiring na sa Senado si Hontiveros. Tingnan natin kung hindi siya darating. Kung hindi siya darating, alam na, warrant of arrest. Ano gagawin ng supporters? Magkakagulo daw. Ba't magkakagulo? Sige nga, bakit magkakagulo? Bakit? Sino ba si Kiboloy? Di ba? Bakit nung inaresto ba si Jesus Christ, nagkagulo ba? Umalma ba? No, anong sabi ni Christ? Nung umalma si Peter, wag mong gawin yan. Ito ang kagustuhan ng aking ama. Ang tanong natin kay Kiboloy yan. Di ba? Sabi ng Diyos, sumunod ka sa pamalaan. Ibig sabihin, sumunod kayo sa mga batas. Sundin ninyo. O si Kiboloy, wala eh. Di ba? O eto po mga kababayan, no? Meron po tayong nakuhang video dito. Hopefully, cap ninyo, no? Kay Nino Barsaga po ito sa kanyang official Facebook page. Cap ninyo, hopefully hindi mo po ako i-copyright. Pwede ko pong mahiram yung video nyo, 14 minutes. Pero papakita lang natin dito. Nakita nyo yung background kanina nung nagre-report. Mga supporters daw sila ni Kiboloy. Nag-grand rally dyan sa isang lugar sa Manila. No? At may sinisigaw daw po sila, mga kababayan. Ito po, nandun po si Nino Barsaga o tinatawag nilang Cap Nino. Dun sa rally na yon, nag-interview po siya. At ito po ang natuklasan nila. Hopefully, Cap Nino, wag mo po akong i-copyright. Pahiram po ng video ninyo. God bless na lang po ang masasabi ko sa inyo. Pero kung ika-copyright po tayo ni Kaninyo, tatanggalin na lang natin itong video. The same thing din doon sa video ng UNTV na may music, background music. Kung matatanggal po yun, pagpasensyahan nyo na po. No? Pero yung nilalaman po ng balita na yun, yung 9 minutes video na yun, ang buod po niyan ay talaga lang sasampahan na ng kaso si Apollo Kiboloy sa Pilipinas ng DOJ. It is about time, no? Na kasi ang justice ay napakatagal na. Kailangan na tong kalusin si Kiboloy. Eto po, no? Pagpasensyahan nyo na at pasensya na rin po, Cap ninyo, para pahiram po ng inyong video. Sinuhulan ba kayo? Hindi kami bayan! Hindi kami bayan! Hindi kami bayan! Kanina po, nakita ko po kayo dun sa grupo po ninyo. Nagagalit po kayo, nagwawala kayo. Kasi nga, ang sabi nyo, nasaan na ang bayad sa atin?
Bakit wala pa? Bakit yung isang jeep bayad na? Tayo sa isang jeep na to wala pa. Ay nga po eh, dahil dalawang jeep po kami. Opo. Yung isang jeep po, hindi na bayaran, pero yung isa po eh, nabayaran. Bayad na. Po. Taga saan po ba kayo, sir? Taga Tanay Rizal po. Tanay Rizal. Magkano po ba ang per ulo ng pagsama sa rally? Eh, ang pagkakaalam po eh, 500 po yan. 500. Pinakain naman po ba kayo? Meron naman pong pagkain. Pero yung bayad, wala na. Yung isang jeep ay hindi nabayaran. Nabayaran. Sino po ba ang nag-recruit sa inyo? Isa pong pastor. Brother. Sino, kilala niyo po ba yung pangalan? Apo, si Brother Jerome. Brother Jerome. Ano po, ngayon, first time niyo na po bang ma-recruit? First time lang. Ngayon po na nagkaroon po kayo ng experience na ganito, ano po ang maipapayo nyo pag may mga rally na pang ganito-ganito, na dapat na ba silang sumama o hindi na dahil nagagamit po kayo? Siguro dapat po muna pag-isipan, mahigit kung talaga sasama ka sa rallyng ganun. No? Opo. Pero kung kayo po tatanungin, naniniwala po ba kayo na inosente si Pastor Quiboloy? Hindi po. Hindi. Parang ginagawa niya, kumukuha siya ng simpatya para gamitin lamang po kayo. Maraming salamat kuya sa pag-unlock po. Magandang araw. Ano po pinaglalaban niyo po dyan sa rally ni Pastor Quiboloy dito sa Loton? Hindi ko po alam sir eh. Basta po kami na sumama, babayaran na po kami ng 1.5. Magkano po ang natanggap niyo po? 100 lang po. 100 piso. Saan po ba pamasahe po yun? Tingin ko po, Kulang. kulang po, marami pa. Simbahan po ba ang nagano sa'yo? Ang nag-recruit simbahan nila? Opo. Okay, salamat kuya. Magkano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Quiboloy? Ang usip sa amin, 500 daw eh. 500. Taga saan po ba kayo? Taga San Jose, Bulacan po. San Jose, Bulacan. Opo. Magkano po nakuha nyo? Wala po, tinakbuhan po kami sir eh. Tapos pinakain na po kami, iniwan kami dito. Nakabas po ba kayo? Naka-jeep? Naka-jeep lang po sir. Sa isang jeep, ilan po kayo? Hindi ko po mabilang sir kung ilang kami sir eh. Okay, pero sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naintindihan nyo po ba hindi? Hindi ko maintindihan sir eh. Basta ang usapan, Ang usapan sir, pag ano daw matapos, may 500 ng bayad. 500. Salamat nga pala kay Kap Ninyo. Kap Ninyo, God bless you. Salamat. Huwag mo akong i-copyright. Hindi ako nakapagpaalam kay Kap Ninyo. Hindi niya naman ako kilala. Pasensya na po, Kap Ninyo, ha, kung nagamit ko yung inyong video. So, kung sakaling mawala man yung video because of the music copyright, tatanggalin na lang natin yun. Ibubuod natin, mga kababayan, pagpasensya nyo na. Nakita nyo yung rally nila. Sumisigaw sila. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Pero, pinatunayan ni Nino Barsaga o si Kap Ninyo na hindi totoo yung sinasabi nilang hindi sila bayad. Yung una, driver ng jeepney. Nagrereklamo sila kasi yung isa daw na jeep nabayaran na, sila hindi pa. 'Di ba? Saan pa galing tong mga to? Meaning hinakot. May naghakot. Isa daw pastor. O siguro maybe kilala si Quiboloy o pastor nung kanilang kingdom ng mga gago. Biruin nyo yan. Hinakot ninyo, babayaran ninyo, no? Ano tuloy ang naging payo nung lalaki? Bago sumali sa mga ganyan, no? Alamin nyo muna kung talagang supporter kayo kung hindi. Kasi ang dahilan lang naman ng iba dyan, no, may napanood pa nga ako isang video, galing din yata sa kanya, para lang sa pera. Hindi naman namin alam kung ano ginagawa namin dyan. Sa pera lang. Yun po. Totoo. Sabi nila. Hindi nga nila alam anong meron niya kay pastor eh. Yung isa nga naniniwalang hindi siya yung naniniwalang guilty siya. Pero pumunta sila diyan for the sake of what? Pera, bayaran eh. O di ba? May 500, may 1.5 yung isang lalaki. Sabi niya 1.5 daw. Magkano tanggap? 100. Hindi pa kasama yung pamasahe. Kung galing ka pa ng malayong lugar, di ba? Inuuto kayo ng mga naghakot sa inyo. Hindi lang sa kay Quiboloy, sa lahat po ng mga rally. Siguraduhin yung kayo ay totoong supporter. Hindi, hakot eh. Tapos sisigaw kayo ng hindi bayad. Nandyan yung mismong si Nino Barsaga ang bumasag sa inyo, lalo na yung mga sumisigaw sa stage. Hindi kami bayad.
Hindi kami bayad. Eh anong ang tawag dapat sa inyo? Mukha kayong bayag. 'Di ba? Sakit nyo sa tenga eh. Hindi kayo bayad. Sigurado ka na ikaw na sumisigaw ng hindi ka bayad, hindi ka bayad. Patunayan, 'di ba? Eh ayun no. Binasag kayo, no? Dinibang kayo ni Ninyo. Actually, dalawa lang yung pinakita ko. Mahaba nga po yung video na yan eh. Eh kaso hahaba lang yung video natin at baka may copyright pa na music. Eh bali wala rin. Ibubuod ko din sa inyo. So dito, ang pangkahalatan, sumisigaw kayo ng hindi bayad. Probably some of you not because you are a true followers. Pero nakita nyo yon? How many have been interviewed? Na sinasabi, hindi nga namin alam kung ano pinaglalaban yan. Naniniwala nga kami, guilty yan eh. Oh, dahil lang sa pera. Kailangan din nilang kumita. Eh kaso yung iba tinakbuhan eh. Ng organizer. Tinakbuhan ng naghakot. O di ba mga salaula? Biruin nyo yan ha. Kristiyano yan. Kung sino man yung naghakot dyan, baka miyembro pa ng kanilang grupo na kingdom. O pero ano ginawa ninyo? Pati hanggang dyan, sinalaula ninyo? Mga gago pala kayo eh. Di ba? Kaya next time kayo, no? Sa bagay, may mga professional talagang ganyan. Na professional bayaran ang tawag dyan. Oh, pero yung iba na gusto lang kumita kahit papano, kung gagaling pa kayo malayong lugar tapos sarili nyong perang gagamitin, wala, talo kayo. Biruin mo yan, 1.5 naging 100. Tapos yung isa bayad na ako, hindi pa. Paano kami makauwi? Paano ako mapagpagas? Mahal-mahal ng gas. Oh, balita ko, taga Bulacan pa yung isa, yung nag-jeep eh. Di po ba? So kayo mga kababayan, ang masasabi nyo, di ba? Na dapat itong si Kibuloy, no? Dapat nang kalusin yan. Dahil sa kayabangan at very defiant siya. Feeling niya, yung BFF niya pa rin ang namumuno sa bansa. Hindi na po. Wala na. Wala na yung scepter of power dyan sa BFF mong si Prime Minister ni Baal. At iba po ang presidente ngayon. Kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng mayoryang Pilipino, at kapakanan ng bansang Pilipinas at hindi kayo ng mga spoiled brat, ng mga entitled. Okay? Kayo po. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.